Taon-taon, tinatayang nasa 150,000 na katao ang nadadiagnose na may trigeminal neuralgia. Ang kondisyong ito ay mas karaniwan sa mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. At ang mas madalas na nagkakaroon nito ay ang mga nasa edad 50 pataas. Kaya kinukonsidera rin ito bilang isang rare disorder. Pero ano nga ba ang trigeminal neuralgia? Ito ay isang chronic pain disorder na tinatawag ring tic douloureux, isang salitang French na ang ibig sabihin sa Ingles ay painful tic. Ang kondisyong ito ay ang biglaan at sobrang pananakit ng muka na karaniwang inihahambing sa isang electric shock. Ang madalas na naapektuhan nito ay ang ibabang parte ng muka at panga at minsan ay ang area sa paligid ng ilong at sa taas ng mata. At upang malaman natin ang sanhi, sintomas at iba pang impormasyon tungkol sa kondisyong ito, may libreng telemed tayo patungkol dyan dito lang sa Say ni Doc. At kaugnay po niyan ay makakasama natin ngayon para sa libreng telemed si Dr. Christine Ann Carandang Chacon, isang adult neurologist. Magandang umaga po, Dr. Christine. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, hi, good morning. It's nice to be here. Morning, Doc Christine. Diane Querer po ito at Audrey Cruzeta. Alright, Doc, nagbigay na po tayo ng kaunting paliwanag kanina tungkol po dito sa sakit na ito. Pero maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung ano po yung kumbaga role nito pong trigeminal nerve? Ano po ang role po nito sa ating katawan po, Doc? Okay, basically, in trigeminal nerve, it has both para siyang may role for sensation and also motor, no? So meaning, it's for the sensation sa face, as explained kanina, dito sa may taas, sa may forehead, tapos dito rin sa may cheeks, at saka dito sa may jaw, no? Then it also has functions, motor functions sa muscles ng dito sa pag-bite, no? Sa may masseter, saka sa may temporal na mga muscles. Okay, Doktora, mari po mo bang i-describe sa amin kung gaano kasakit ang nararamdaman ng mga taong merong trigeminal neuralgia at gaano po ito kadalas mangyari? Ano po ba yung mga sintomas nito, Doc? Okay, usually sa trigeminal neuralgia, yung patients, they would describe it as parang electric-like shock, no? So parang mabilis, parang lightning, parang gano'n. And then, lancinating, is in sobrang sakit talaga. If it would be a score of over 10, yung pain score usually would be 10 over 10. Mabilis, usually, it would happen in a second's time, biglaan. And then, yun nga lang, it can be, parang pwede siyang mag-ulit-ulit. Okay. Dok, ano po yung mga risk factors po nito at ano mga posibleng sanhi? At may mga triggering factors din ba ito, Doktora? Okay. So in terms of mga sanhi, usually anything that can affect the trigeminal nerve. So kung let's say may nagko-compress, such as bukol, no, or tumor, pwede yun. Yung iba, aneurysm. And then, yung iba naman, multiple sclerosis, which is another condition in itself, no? Pwede siyang mag-cause ng trigeminal neuralgia. Now, triggers, I guess, actually, it's very difficult for patients kasi as easy as yung hangin ng electric fan can be a trigger, no? Yung iba, biting or yung iba, just touching the face could be a trigger. Kaya, parang ang hirap niyang i-control kasi anything basically can really trigger it. Okay, well, Doktora, bakit mas common ito sa mga kababaihan, itong ganitong kondisyon? Actually, I looked on that kung bakit siya mas common sa kababaihan, no? They just say statistically, it's talaga may predilection for women. But in some sources, it said makeup. But it's really more for trigger kasi if it's makeup, kasi mas tinatouch ng women yung face nila. But it does not explain why women develop it, no? There are no hormonal relations naman na explained on the text. So, ayun. I guess more on the trigger
part na, yun nga, women basically touch their face more than men because of makeup. Alam mo, nung pinapaliwanag ni Doc kanina yung sakit, parang sobrang sakit yung Oo nga, hindi nararamdaman. i-imagine Number ko 10 daw, 10 out of 10. Pero rare Yeah. disease ito, no? Tama ba, Doc? Rare enough, but in our practice, we do see patients talaga of trigeminal neuralgia. Hindi naman siya yung once in a lifetime na no naman, but yeah, it's not entirely common, no? But we do see cases talaga ng trigeminal neuralgia. Okay. Dok, paano naman po ang treatment po nito? Kailangan na ba itong operahan agad o may mga gamot pwedeng munang inumin? Okay. Of course, we try first medications. Baka magtaka yung patients, no, sasabihin nakalagay dun sa packs ng gamot nila, anti-seizure. But that's really that's the first line na gamot for these cases. It's usually carbamazepine, no, or yung ginagamit natin, or oxcarbazepine. And then we also use pregabalin, gabapentin, or amitriptyline, ganyan. So yeah, those are the first medications that we use. And then later on, kung talagang it's very difficult to control it, then maybe, and depending on the cause also, no? Then yeah, we can suggest surgical intervention as well. Well, Doc, sa mga kababayan natin na hindi pamilyar sa sakit na ito at nakaramdam nito, ano po ang inyong tips o mensahe o paalala sa kanila? Well, siguro when you feel something na it would be best to investigate right away, though, so you can consult your doctors agad. Kasi, like I said kanina, well, pwede namang idiopathic lang kasi ang trigeminal neuralgia, no? Meaning walang specific cause. But if it's, let's say, it is caused, let's say, by tumor or an aneurysm or multiple sclerosis, then those are diseases na maganda sanang ma-address and mabigyan ng treatment as well. So, and of course, you don't have to stay in pain. We have medications for that, and we even have surgical options for that. Pain is very debilitating. Pain can be depressing, and pain can really bring down the quality of life. So, huwag niyo sabihin na ay pain lang yan. Better consult, have it addressed, and live more comfortably. Dok, paano ito nadadiagnose? Pwede bang mag-undergo ng screening para kumbaga ma-prevent agad or mabigyan agad ng agarang treatment kapag ka nakita na ito or na-diagnose or na-screen? Usually clinical diagnosis naman, no? Meaning, so just from the description of the patient, from the examination, that we more or less know that it is already trigeminal neuralgia. But we do order for mga imaging studies such as MRI or CT scan, like that. Or depending on kung ano yung mga suspicions namin, kasi yun nga, investigating for the cause of bakit siya nagka-trigeminal neuralgia. Well, Doc, ano ba yung usual na edad o yung age range ng mga kaso nito? Well, actually, it can be very young, pero usually, siguro mga nasa 30 to 50 years old yung mga affected. Dok, ano ba ito? Parang may sasakit lang din sa ulo mo. Ganun ba yun? O sumasakit daw yung mukha? Ano bang Panga, no, anywhere in the face, Anywhere actually, in dito, the face. no? Or Okay. pwedeng hanggang sa may likod. Pero it's usually here, sa may forehead, sa may cheek, at saka sa jaw. Talagang very masakit talaga. Yeah. Lancinating, shock-like, electric-like pain. So pagka nakaramdam ka na yan, better consult your doctor, no? Sabi nga ni Doc Yang, hindi naman tayo kailangan mag-suffer sa pain. Dahil may mga eksperto na maaring tumulong sa atin at patanggal itong sakit na ating nararamdaman. Tsaka nakakatakot dahil minsan biglaan daw yung nararamdaman nito. Parang No? electric shock, ano? Para may sumampal lang sa'yo. Well, Ganun. Doc, maraming salamat po sa libreng telemed po ngayong umaga sa pagbahagi po ng inyong kaalaman tungkol po sa sakit na ito. Maraming salamat po, Doc Christine. Thank you and good morning.